Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ayuda kayo ng ayuda. Wala pong wala pong tumututol eh. Hinihintay nga natin itong mga tao eh. Tignan po ninyo may budget na po yan. Binadgetan na po yung hinihintay nyong ayuda para sa inyo. Basta po tandaan nyo, pag wala po kayo natanggap na ayuda, mayroon pong budget para sa ayuda. Kung wala kayong natatanggap o hindi pinag-uusapan o hindi pinapaalam sa inyo kung paano kayo makakatanggap, delikado po yan. Noon kasi, nung panahon ni Duterte, uulitin ko na naman to, nung panahon po ni Pangulong Duterte, pag sinabing ayuda, direkta sa inyo, natanggap nyo yung pera. Umaasa kayo na gano'n ang meaning ng ayuda dito sa gobyernong ito? Hindi natin alam. Ayaw natin manira eh. Pinaasa kayo, mag-expect kayo dahil 500 billion ng budget sa ayuda. Ibig sabihin, kung tumanggap kayo ng 28,000, 16,000, dapat mas malaki pa sa 16,000 na matanggap nyo. Kasi halos doble. 500 billion ang budget ngayon, yung dalawang tinanggap nyong ayuda, 305 billion lang ang budget. Inuulit-ulit ko po yan kasi mahirap pong kontrahin eh. Mahirap pong kontrahin na hindi pa nga napapamigay, sasabihin mo kagad na walang matatanggap. Hindi ko po sasabihin na wala matatanggap. Pero dapat po may matanggap kayo. No? Dahil pag wala kayo natanggap at hindi sinasabi sa inyo ni Mayor, punta kayo kay Mayor. Punta kayo sa Congressman. Magtanong kayo sa mga barangay captain kung paano kayo makakakuha ng ayuda. Hindi po pwedeng walang pera sa ayuda. Dahil mas malaki po ang budget sa ayuda ngayon kaysa nung pandemic. Kung tumanggap kayo nung pandemic, dapat mas malaki tanggapin nyo ngayon. Ganun lang po kasimple yun. Hindi na natin kailangan manira. No? Hindi ko po pinapromote yan. Kasi alam ko po yan. Pahirapan kayo niyan. Tignan natin. Tignan natin. Kasi nga, yung DSWD, sila may budget nun. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Kayo pa. Tayo pa mga Pilipino. Pero mahirap pong mag-akusa eh. Di ba? Baka sabihin ng mga, ba't ka ba nakikialam? Hayaan mo kami mamigay ng ayuda. Sige, hayaan namin kayo. Pero sinasabi ko po sa inyo, huwag po kayo masyadong umasa. Alam na natin tong gobyernong to. Mayroon niyang budget. Meron niya sa mga pero kung makakatanggap tayo, yan yung problema. Okay. Hindi po pwedeng next year. Ito may sinasabi to sa susunod na taon. Hindi po. Ibang ayuda na naman next year. 2024 po yan. Hindi po pwedeng gamitin yan sa 2025. Dapat po yan ngayon pamigay. Hindi po pwedeng sinasabi mo, Ray, na papamigay yan sa 2025. Malabo po yun. Nawala na yun. Nakukuha nyo? Pag walang pinamigay ngayon, nawala na yan. Kaya nga magtanong kayo ng maaga. Ngayon, pag sinagot kayo ng pabalang ng mga nasa gobyerno, alam niyo na kung ano mangyayari. Kasi malinaw nun eh. Malinaw nun eh. Oo, talagang hindi natin tatantanan to. Pinapahiya nila sila Senator Amy. Sinasabi, lahat ng kumukwestiyon sa AKAP, sinasabihan nila, itutulong na nga sa tao, kinu-question nyo pa. O sige, itulong nyo talaga sa tao. Dahil hindi po pwedeng hindi nyo yan ibigay bilang ayuda. Wag po kayong sasabihin nila, pinangkalsada natin. Hindi po pangkalsada yan. Tinanggalan nga ng budget yung mga infrastructure para ibigay sa inyong ayuda. Hindi po pwede yung ganun. Yung po kay Ben Tulfo. Nasalang sila. Naalala niyo yung kapatid ni Ben Tulfo, siya yung DOT secretary noon. Si Teo, di ba? Yung ate nila, si Teo. Department of Tourism Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nagka-issue nga dyan dahil si Ben Tulfo ng BITAG, meron pong pera yung DOT na magpo-promote sa programa ni Tulfo. Di ba? So inimbestigahan po sa Senado at yan po naranasan po ni Ben Tulfo mismo yung dinadanas ngayon ng mga resource person. Ikinagalit niya kasi nabastos siya ni Senator Trillanes. Bastos nga, di ba? Parang ang tingin sa mga mga kriminal eh. Kaya hinamon ng suntukan ni Ben Tulfo yan sa Trillanes pa lang. Ngayon lang natin natuklasan. Hinamon niya ng suntukan, no? Yun nga ang tanong natin eh.
Eh, kala ko matapang ka Trillanes, babatukan mo si Duterte, di ba? Bakit nung hinamon ka ng lalaki sa lalaki ni Ben Tulfo, hindi ka naman pala pumalag? Ay, alam nyo, pag hindi lang siya pinapatulan, palag ng palag, no? Salita ng salita eh. Babatukan niya si President Duterte. Alam mo kasi ni President Duterte at that time, syempre, presidente siya eh, di ba? Issue lang yan eh. Okay. Hindi po, wag po kayong umasa. Ako po, hindi ko, eto baka kasi sinasabi nitong taga-FB na pinaasa ko kayo. Hindi ko po kayo pinaasa. Ayoko lang siraan sila. Pero dapat may matanggap kayo. Hindi ko po sinasabi na pinopromote ko sila na may matatanggap kayo. Hindi po. Yun nga ang pinababantay ko sa inyo dahil binadgetan yan. Kung nakatanggap kayo ng ayuda at hindi kayo makatanggap ngayon, ay putya, saan napunta? Hindi po pwede yun. No? Kahit may trabaho po kayo, sasabihin sa inyo, may trabaho ka, hindi ka po pwedeng tumanggap ng ayuda. Ay hindi, sinabi yan sa yung akap. Para yan sa mga nagtatrabaho at kapos. O yung mga kinapos. Eh, binadgetan kayo. Nakakapagtaka po kasi hindi DSWD, hindi nila alam kung paano ipapamigay. Ang nakakaalam lang po mga congressman. Kaya magbantay kayo. Dahil noon, nung sa DSWD, nakakatanggap kayo, di ba? Eh kung congressman yan, nakpo. Okay, balik tayo rito kay Ben Tulfo. Naranasan kasi ni Ben Tulfo yun, no? Na hindi sila halos pinagsasalita. Inimbitahan sila doon para nabastos ang pakiramdam nila. Yung tipong inaakusahan sila na guilty agad. No? Samantalang, ito sinabi ni Ben Tulfo, lahat ng kinaso sa amin, pati sa ombudsman, na-dismiss. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Pero nung sila ay iniimbestigahan, eh parang ang laki-laki na ng kasalanan nila sa bayan. Parang ito yung recently. Yun nga yung binibigay na halimbawa ni Ben Tulfo, no? Sabi ni Ben Tulfo, tulad niya si Galvez, di ba? Kaya pumalag si General Galvez, Secretary Galvez. Kasi, grabe po yan. Yan po, hero po ng ano yan, di ba? Hero ng Marawi yan. Kaya pinagkatiwalaan niya ni Pangulong Duterte. Tignan po ninyo, na-iniksyonan po tayo lahat. Pwera na lang yung ayaw magpabakuna. Siya po yung naging pinamahala ni Pangulong Duterte dyan sa pagbili ng bakuna. O, nabakunahan tayo lahat. Tigta-3 beses. Yung mga hindi nakatatlo, ayaw nung magpabakuna. Magaling pong tao. Tapos, alam niyo po yung kaya nagagalit yung mga inaakusahan na korap. Kung hindi ka korap tapos inakusahan kang korap, putya, magagalit ka talaga eh. Alam niyo, yung ramdam ko yung nararanas. Kaya ako, nanggigigil ako rito sa mga nagsabing bayaran ako. Sabi ko nga, sige kayo naman ningil. Wala pa ako natatanggap eh. Gusto ko talaga yan. Nananawagan nga ako ng pangkap eh. Kayo naman ningil, hati tayo. Nakakaasar po kasi yun eh. Alam mong maraming bayaran, no? Tapos ikaw hindi ka nababayaran. Tapos pagbibintangan ka, masakit yun. Lalo na po, alam ni Galvez na punong-puno na corruption. Military yan eh. Merong mga intelligence yan, kilala nila kung sino mga korap. Tapos ikaw na hindi korap, pagbibintangan kang korap, ang matindi nun, ang mga banat ni Raffy Tulfo, patunayan mo na hindi ka korap. Yung sinabi sa kanya, binutata siya, mismong kapatid na nagsabi. Ano sinasabi ni Ben Tulfo? Hindi po pwede. Yan yung basic yan sa batas, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya yung may burden of proof. Kung ikaw ang nag-akusa, nakurap yan si Galvez, magbigay ka ng pruweba na kurap sila. Hindi yung sabihin mong kurap si Galvez tapos patunayan mo Galvez na hindi ka kurap. Alam nyo, Tulfonatics lahat yata na nasa gobyerno. Yan po nag-akusa ng 51 billion. Wala pong akusa, mas malupit yan. May pondo palang 51 billion. Ha, puta, magnanakaw! Mga Duterte! Ganun kagad yung mga buwang eh. Alam nyo po, meron akong nabasa na Kaya pala, ako, ito, naniwala ko rito. Kaya po maraming bugok na followers si BBM. Kasi dahil dito, ito, 43.9% of Filipinos say they follow influencers or other experts, which is about double the worldwide average. Akalain po ninyo, tayo pala rito sa Pilipinas, no? Sa buong mundo, 22.6 lang yung naniniwala sa mga influencer. Dito po sa Pilipinas, halos doble, 43.9%. Kalahati ng nanonood
o kalahati ng mga Pilipino naniniwala sa mga influencer. Kaya po, kung marami pong influencer na bugok, marami rin pong magiging bugok na follower. Mas naniniwala na po yung mga Pilipino sa mga influencer. Partikular po sa politika. Hindi na po naniniwala yan sa mga kita nyo, yung mga influencer ang mga sikat ngayon. Oh. Di ba? O yung mga vlogger. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming bugok na follower po ang administrasyon. Eh tignan nyo naman, panay bugok yung mga vlogger. Yung pinakamatalino nilang suppose. Tapos na. Ito At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.